Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ang lahat ng papuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay handog natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawa ang kapayapaan, papugay ay mapa sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga alipin ni Allah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang matatalakay natin sa paksa na ito o di kaya ay sa yugto na ito ay mayroong kaugnayan sa gawaing mag-asawa, na kung saan ito ay maituturing na mga gawain na labag o di kaya ay mga hindi maaari na gawin ng isang tao o di kaya isang Muslim. At kabilang doon mga mga alipin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang pagtanggi ng babae na makipagtalik sa kanyang asawa na wala itong dahilang katanggap-tanggap sa Sharia o di kaya ay walang sapat na dahilan, na kung saan sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon kay Abu Hurairah, kaulugdan nawa siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat, fabata ghadbana 'alayha, la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Rawahu al-Bukhari. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag inanyayahan ng lalaki ang kanyang may bahay sa higaan upang sabihin nating makipagtalik, at pagkatapos ay tumanggi ito, yung babae tumanggi, kaya ang mangyayari ay yung lalaki ay magdamag siyang galit dito sa kanyang asawang babae. Ang resulta, mga minamahal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinabi ng propeta, susumpain ito ng mga anghel hanggang sa umaga. Isusumpa ng mga anghel yung asawang babae na kung saan ay hindi niya pinayagang makatabi ang kanyang asawa o di kaya hindi tumugon sa paanyaya ng kanyang asawang lalaki. Marami sa mga kababaihan na kapag nagkaroon ng alitan, away sa pagitan ng kanyang asawang lalaki, ay ito ay gagawin niyang parusa. Magpaparusa siya rito sa kanyang pag-aakala na sa pamamagitan ng pagkakait dito sa pagtabi ng kanyang asawa sa higaan, pagkakait dito sa karapatan sa pakikipagtalik sa kanya, hindi niya alam na ito ay maaring magbunga ito ng malaking problema o di kay katiwalian, na ang ilan sa mga ito ay pagkakasadlak ng kanyang asawa sa tinatawag na paggawa ng mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yun ang dahilan na ang kanyang asawang lalaki ay makagawa ng ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ganun ka katindi ang pag-uutos sa atin sa pananampalatayang Islam, ganun na lamang kahigpit. Kinakailangan ang babae ay tugunan niya ang paanyaya ng kanyang asawang lalaki. O di kaya, maaring bumalik sa kanya ang kanyang kagagawan. Maaring bumalik doon sa babae na iyon na talagang tumatanggi sa kanyang asawang lalaki. Maaring bumalik sa kanya ang kanyang kagagawan, na kung saan pag-iisipan nito ng seryoso ang pag-aasawa bukod sa kanya. Ibig sabihin, baka yung lalaki na iyon ay makapag-isip na mag-asawa bukod pa sa kanya. Kaya katakutan ninyo mga sister sa pananampalatayang Islam ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa inyong mga ginagawa sa mga ganitong mga gawain, na kayo ay tinatanggihan ninyo ang inyong mga asawang lalaki sa tinatawag na gawaing mag-asawa. Kaya naman, mga minamahal ni Allah, tungkulin ng kanyang may bahay na magdali-dali sa pagtugon sa kanyang asawa kapag ito ay humiling sa kanya, dahil ito ay bilang pagsunod sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Kanyang sinabi, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi faltujib wa in kanat 'ala dhahri qatabin." Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag inanyayahan ng lalaki ang kanyang may bahay, ang kanyang asawang babae sa higaan, ano ang sinabi ng Propeta Muhammad? Tumugon siya dito. Kinakailangan niya itong tugunan kahit pa man ito ay nasa ibabaw ng kamilyo. Kahit pa man nasa ibabaw siya ng kamilyo. Sa salitang nasa ibabaw siya ng kamilyo, wa in kanat ala dhahri qatab, ito ay kabilang sa mga ekspresyon na ginagamit ng mga Arabo na nangangahulugan dito, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa atin kahit pa man siya ay abala. Kahit pa man siya ay abala, so kinakailangan niyang tugunan ang paanyaya ng kanyang asawang lalaki. Ngunit tungkol naman sa asawang lalaki, tungkulin naman niya na isaalang-alang ang kalagayan ng kanyang may bahay. Pag ito ay halimbawa mayroong sakit, mayroong mabigat na karamdaman, na ito ay sabihin natin o di kaya ay nagdadalamhati sa sakit, o di kaya ay nagdadalang tao, so kinakailangan, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan ay ang lalaki ay marunong din siyang tumingin sa sitwasyon ng kanyang asawa. Kinakailangan din niyang tingnan ang sitwasyon ng kanyang may bahay. Nang sa ganun ay mamalagi pa rin ang pagkakasundo nilang dalawa at hindi masadlak sa tinatawag natin na paghihiwalay. So kinakailangan yung mag-asawa, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay magkasundo sila sa ganitong gawain. Ang hindi lang maaari ay kapag wala namang sapat na dahilan, o di kaya ay kagaya ng nabanggit natin, hindi sapat na dahilan na tanggap sa Sharia sa atin, sa batas sa Islam, sinasadya ng asawang babae, sinasadya niyang tumanggi sa kanyang asawang lalaki, so kabilang ito sa mga kasalanan na ginagawa ng mga kababaihan. So matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, kabilang din sa mga maling mga ginagawa ng mga ilan, lalo na sa mga kapatiran natin, mga kababaihan, sa mga sister natin, ay ang paghihiling ng babae ng talak o di kaya ang paghiling niya ng divorce sa kanyang asawa na wala namang sapat na dahilang tanggap sa Sharia. Walang dahilang tanggap sa atin sa batas sa pananampalataya. Marami sa mga kababaihan, lalo na sa panahon natin ngayon, na nagdali-dali silang humiling ng divorce sa kanilang mga asawa. Kapag halimbawa nagkaroon lang ng napakaliit na alitan na pwede naman itong maayos, so ilan sa mga kababaihan ay mabilis silang humingi ng talak o di kaya mabilis silang humingi ng pakipaghiwalay. O di kaya ay humihiling ang may bahay ng diborsyo kapag hindi ibinigay sa kanya ng asawa niya ang ninanais niya na pera, halaga. Halimbawa, kung halimbawa yung babae ay gusto mabigyan siya ng ganito, ganyan, sabihin natin pera man, kayamanan o anumang bagay, ngunit hindi ito na ibigay ng kanyang asawang lalaki, so may mga babae na ganun, mabilis silang makipaghiwalay sa kanilang asawang lalaki. Gayon din, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya ay maaring siya ay nasusulsulan lamang. Merong sumusulsul sa kanya na ilan sa kanyang mga kamag-anak. Halimbawa, sa mga kapatid, magulang, so kinakailangan ay hindi dapat ito susulsulan ng kanyang mga kamag-anak. O di kaya ay mga kapitbahay. Yung mga kapitbahay na grabe sila sumulsul sa mga buhay mag-asawa, sumasali sila sa problema buhay mag-asawa, so hindi sila nakakatulong kundi sila ay sumusulsul upang magkaroon ng hiwalayan ang mag-asawa. O di kaya ay sa mga kaibigan, mga tandaan natin, mga minamahal ni Allah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
ito ay kabilang sa hindi maaari. Kaya kabilang ito sa mga kasalanan na ginagawa ng mga ilan sa mga kababaihan na dali-dali silang humihingi ng diborsyo sa kanilang mga asawang lalaki na wala naman itong sapat na dahilan. Maaring hamunin ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pananalitang pampukaw ng galit o di kaya ay kabilang sa kanyang gagawin, kabilang sa ginagawa ng asawang babae na inahamon niya yung kanyang asawang lalaki ng mga salita na ito ay pumupukaw sa galit ng asawang lalaki. Halimbawa, gaya ng pagsasabi na kung lalaki ka, sabihin ng asawa niya babae, kung lalaki ka, hiwalayan mo ako. I-divorce mo ako kung tunay kang lalaki. So, ganitong mga salita na paghahamon, ito ay nagpapapukaw ng galit sa kanyang asawang lalaki. So, isa rin ito sa mga mali na ginagawa ng mga kababaihan. Batid ng lahat, mga alipin ni Allah, na nagbubunga ang divorce. Ito ang realidad. Ang divorce, o di kaya paghiwalay ng mag-asawa, ng pamilya, ay nagkakaroon ito ng malaking kapinsalaan. Gaya ng pagkalansag ng pamilya, pagkakahiwalay ng pamilya, at ganun din ay pagkapariwara ng mga anak. Dahil sa naghiwalay ang magulang, napapabayaan yung pagtatarbiya sa mga anak dahil lang sa simpleng bagay, pero tapos naghiwalay ang magulang. So, nawa ipatawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan dahil sa ginawa nila, maari ang bawat isa sa kanila ay magsisisi. Yung babae magsisisi, yung lalaki magsisisi dahil sa paghihiwalay nila. Wala nang ang pagsisisi ay nasa bandang huli. Ang kapatid, sa pananampalatayang Islam, lalo na sa mga sister natin, ang pagsisisi ay nasa bandang huli. Kaya huwag agad magmamadali ang isang babae sa paghihingi ng divorce sa kanyang asawang lalaki. At dahil dito at iba pa, lumitaw ang katwiran sa Sharia. Nang binanggit nito ang pagbabawal. Fa'an Thawban radiyallahu anhu marfu'an, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ma ba'sin o min ghairi ba'sin faharamun 'alayha raihatul jannah. Rawahu Ahmad wa huwa fi sahihil jami'. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon kay Thawban radiyallahu anhu, alinmang babae na humihingi o humiling sa asawa niya ng divorce nang wala sa katwiran, ay ipagkakait sa kanya ang halimuyak ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, wa an Uqbah bin Amir radiyallahu anhu marfu'an, innal mukhtali'at wal muntazi'at hunnal munafiqat. Rawahu at-Tabarani fil Kabir wa huwa fi Sahihil Jami'. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa hadith ng Propeta, ayon kay Uqba bin Amir radiyallahu anhu, sinabi ng Propeta, tunay na ang mga babaeng humihiling ng khul'a. Ibig sabihin ng khul'a, isang uri ng divorce na hinihiling ng babae kapalit ng kabayaran sa asawa. At ganoon din binanggit ng Propeta ang mga babaeng humihiling ng hiwalayan, humihiling ng talak, humihiling ng divorce, ay mga babaeng nagpapanggap na sumasampalataya. Ika ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samantala, kung sakaling nagkaroon ng dahilang tanggap sa Sharia o di kaya sa batas natin sa Islam, halimbawa gaya ng pagtalikod ng kanyang asawang lalaki sa pagdarasal, ito ay tinalikuran niya yung pagsasala, hindi nagdadasal, tinalikuran niya yung pagdarasal, o di kaya ay pag-inom ng nakakalasing ng alak, o di kaya ay paggamit ng ipinagbabawal na gamot, o di kaya sabihin natin droga, o di kaya ay ito ay pumipilit sa kanyang asawang babae sa gawaing bawal, o di kaya gawaing pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya ay nang aapi sa pamamagitan ng pagpapasakit ng pisikal
o di kaya ay pagkakait sa kanya ng mga legal na karapatan, o di kaya halimbawa sa mga ganitong mga gawain o di kaya sa mga ganitong mga sitwasyon, o di kaya sabihin natin hindi na wala ng pakinabang sa kanya ang pagpapayo. Yung lalaki na iyon pinayuhan, ngunit wala ng pakinabang sa kanya ang pagpapayo, hindi na naniniwala, hindi kaya ay wala ng mabuting idinudulot ito para sa kanya, na pabutihin pa. So pag wala ng chance, wala na talaga, ganun na nananatili ang kanyang asawang lalaki sa ganung mga gawain. So wala nang masama sa isang babae sa sandaling iyon kung siya man ay makipaghiwalay, kung siya man ay humiling ng divorce upang maligtas niya ang kanyang pananampalataya at ang kanyang sarili mula sa kanyang asawang lalaki na iyon. At ganoon din, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang din sa mali na nangyayari sa buhay mag-asawa ay ang tinatawag na al-zihar. Al-zihar, yung zihar. Ang tinutukoy dito ay isang masamang paraan ng pananalita noong unang panahon ng kamangmangan. Ito yung ang ibig sabihin ng zihar, na ito ay uso ito sa panahon ng jahiliyah, di kaya sa kamangmangan, na kung saan ginagawa ito kapag ang isang lalaki ay nagsasabi sa kanyang asawa ng mga salitang tulad ng halimbawa, para kang nanay ko. Sasabihan niya yung kanyang asawa na para kang nanay ko, o di kay para kang likod ng aking nanay, o bawal ka sa akin tulad ng kapatid ko, ganun halimbawa, at iba pa na katulad nito ng mga karumal-dumal na pananalitang itinuturing na masagwa ng Sharia dahil ito ay nagdudulot ng kawalang katarungan sa isang babae. Ang zihar ay isang uri ng pagdidiborsyo na isinasagawa sa pamamagitan ng pagtutulad ng isang lalaki sa kanyang may bahay sa mga babaeng hindi niya kailanman maaring mapangasawa, gaya ng kanyang ina, gaya ng kanyang kapatid, gaya ng kanyang anak, at iba pa. At ganoon din, kapag isinasagawa ito ng lalaki, kaagad na nadiborsyo niya ang kanyang may bahay. Bagamat, mga alipin ni Allah, hindi ito laganap sa atin sa Pilipinas. Hindi ito laganap sa bansa, at marahil baka nga hindi alam ito ng karamihan sa atin, ngunit laganap ito sa ibang lugar. Kaya minabuting isama ito sa aklat na ito na ating tinatalakay. وقد وصف الله ذلك بقوله سبحانه وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Mujadalah, ang mga nagsasagawa ng zihar na kabilang sa inyo sa mga may bahay nila ay nalalamang ang mga ito ay hindi mga ina nila. Ang mga ina nila ay walang iba kundi ang mga nagsilang sa kanila. Tunay na sila ay talagang nagsasabi ng isang nakasasamang salita at isang kabuluanan. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay talagang mapagpaumanhin at mapagpatawad. So yun ang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa gawain na iyon. Ginawa ng Sharia, ginawa ng batas sa pananampalatayang Islam na ang pambayad sala sa gawaing ito ay mabigat, na nakakawangis o di kaya na nahahalintulad, nakawawangis ng pambayad sala sa maling pagpatay at nakatutulad sa pambayad sala sa pakikipagtalik sa maghapon ng Ramadan. Dahil dito, hindi pinapahintulot sa isang nagsasagawa ng zihar sa may bahay niya na lumapit dito maliban kung nakapagsagawa siya ng pambayad sala. Alinsunod o ayon sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Mujadalah sa verse na ika-3 hanggang sa ika-4. So yun mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala,
ang ilan sa mga natalakay natin patungkol sa mga gawain na ito ay hindi maaari at dapat iwasan natin, lalo na sa mga kapatid natin na mga kababaihan at lalo na sa mag-asawa.